As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Hey! Let's sing, let every breath. Hey! Praise the Lord. Let everything Let that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that is breath. that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Yeah. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. This praise is the waters my enemies shouting. As long as I'm breathing. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, and I praise when I feel it, and I praise when I don't. Yeah. I praise 'cause I know you're still in control. Yeah, my praise is a weapon. It's more than a sound. It's more than a sound. My praise is the shackle that brings Jericho down. Yeah, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, we gonna do praise the Lord. Oh, my soul, and I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? And I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? And we won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. One, two, everybody. Woo! Praise the Lord. Yeah. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise. Yo, the tree ain't ready. In 1,
God, that we could freely dance, we could freely sing in your presence. Can you look the person next to you? Humihinga ka ba? Humihinga ka ba? That's the very main reason why we're worshiping God. The air that we're breathing in, the other life, the other strength that God is giving us. Lord, you're so worthy. Lord, baliwala lahat na kumpleto yung katawan namin kung hindi ko yung dahilan kung bakit kami nabubuhay. And Lord, even our lungs run dry. Lord, we will sing praises. We will glorify your name because you deserve it, Lord. You deserve it, Lord. You deserve it, Lord. You said in your word that 2 or 3 are gathered in your name, God. You are in the midst. So we believe, God, you are in the midst of us. You are in the midst of us, Lord. And we're expecting miracles upon miracles. Because when your presence is there, there is miracle. Amen. There is breakthrough. There is multitudes, God. That's why we will receive it. We believe it, Lord. We believe it, Lord. We want your presence. Your presence alone, Lord. Only your presence. I don't want anything else. But only you, Lord. Only you. Only you. Only you, Lord. All we want, Lord, is your presence. Nothing else. And I don't want anything but you. Yes, Lord. You're more than every dream come true. And all of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. And now that I'm yours and you are mine, our love is a secret that I found. And I spent forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus. Give me Jesus. 'Cause you can have all this world. 'Cause you can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. 'Cause you can have all this world. 'Cause you can have all this world. You can have More than silver, more than gold, and you are the treasure that I hold. And now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Just give me Jesus. Give me Jesus. 'Cause you can have all this world. 'Cause you
you are my one thing. 'Cause 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 you are my one thing. Just give me Give me Jesus, 'cause you can have all this world. 'Cause you can have all Oh, give me this Jesus. world. Just give me Jesus. Give me Jesus. 'Cause you can have all this world. 'Cause you can have all this world. I don't want I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are. Oh, I don't want anyone. and I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one. You are. 'Cause you are my So I don't one thing. And I don't want anyone else. I don't need. Oh, I don't need anything You else. are. 'Cause you are my one thing. You are. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. Oh, I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. Oh, I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. Oh, I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. Oh, I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 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 Just give me Jesus. Give me Jesus. 'Cause you can have all this world. 'Cause you can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. 'Cause you can have all this world. 'Cause you can have all this world. Just give me Cause you can. Amen. Amen. You can have. This is our prayer this morning. I don't want. 'Cause I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one
'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. Heavenly Father, you are the main reason of life. You are the source of life. Lord, everyone who runs to your presence finds life, finds peace, finds comfort, finds refuge. That's why, Lord, as we worship you, as we're gathering as church this morning, God, we believe, Lord, you are in the midst of us. You are our best comforter. You are our best healer. You are our best redemption, God. Salvation belongs to you. That's why, Lord, we believe in every person right now in this room would experience restoration, would experience miracle, would experience healing upon healing. Because, Lord, by your blood we are redeemed. By your blood we are accepted. By your blood, Lord God, we are welcome and invited, Lord. That's why, Lord, we thank you. We're so much expectant, Lord, that miracles upon miracles will happen when we stay in your presence, Lord. You alone, you alone. You are the reason of life. You are the reason of our living, God. Yeah, Lord, any reservations in our hearts right now, Lord, please remove it. Any contaminations, God. May we be ready not only to enter into your presence, but God, may we be ready to receive your presence. May we be so much ready to receive correction that comes from you, Lord. Because, Lord, sawang-sawa na kami sa buhay na paulit-ulit. This time, God, we want to journey this life with you and you alone. We love you, Lord. We're so much excited to be in your presence. May we find joy. May we find peace, Lord God. Because, Lord, the main reason why we live is because of you alone. Lord, we love you. We honor you. We glorify you. We welcome you in this place, Lord. We bring back all the highest of praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Passionate, intentional, eager. The man who's passionate and intentional about making a difference and who has an eagerness to expand God's kingdom. Let's all welcome Senior Pastor of Reigning Light International, Pastor Lito Teren. Ready for the word? Sino dito yung masayang-masaya kang simula ngayon, malaya ka na? No, at lagi mong tatandaan, yan ang iyong portion. Your portion is freedom. No, kaya namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para mabuhay tayo ng merong katagumpayan. So I just want to share a powerful life. A powerful life. Ang buhay na merong kapangyarihan. So we cannot afford to live a life ordinarily. Maikli lang ang buhay sa mundong ito para mabuhay kang ordinaryo. Ang buhay natin, ang gusto ng Panginoon, pangyarihan. Are you excited for this? My brothers and sisters in Christ. A powerful life. It is your design. Maraming mga tao naghahanap ng kapangyarihan. No, kaya sila nag-aaral, kaya sila naghahanap buhay, kaya nagpapadami ng pera, kaya bumibili ng mga ari-arian para sa power. But I just want to tell you, a powerful life, hindi yan kayang ibigay ng mundong ito. No, living a supernatural life is a living with God. Yan lang po talaga. Kung gusto mo ng buhay na makapangyarihan, mabuhay ka na kasama ang Diyos. Hello? So this is all about life. A life with God. Understanding and experiencing the work of God in our life is very important. No, you need to understand, and then not just to understand, you need to experience. So alam niyo po ba, ang Diyos ay hindi ho siya kaalaman. Ang Diyos, hindi rin po siya relihiyon. Siya po ay makapangyarihang Diyos. At siya po ay persona. So you need to understand that. Importante po na meron kang kaisipan
sang-ayon sa salita ng Diyos at hindi lang sang-ayon sa iyong kaalaman. So, ang foundation ng understanding natin, it is not the human understanding. The understanding is based on the Word of God. So, yun po yung understanding na meron tayo in order for us to experience God. Do you want to experience God in your life? So, buhay siya, makapangyarihan siya, gumagawa siya ng himala, nagbibigay siya ng abilidad. So, it is God. And He loves us. Anything that you understand, you will get it. Anything that you understand, you will get it. And when you get it, you have it. Sino dito excited ka? Ipopossess mo yung powerful life. No, yung buhay na makapangyarihan. Yung buhay na kahanga-hanga. Yung buhay na merong nagagawa. Araw-araw merong development. Araw-araw merong improvement. Yung buhay na kahanga-hanga. Yung pangarap ng iba, realidad na sa'yo. Are you excited for that kind of life? Alam nyo, tinanong po kami doon sa event. Sabi doon sa event, ano yung plate number ni Pastor Lito? Binigay yung plate number ng sasakyan at saka yung car model at saka yung color. Nung binigay yung car model at saka yung color, tsaka yung plate number, alam nyo na, amazed na yung mga tao kasi merong glory ni Lord na nare-reveal. Kasi may mga bagong bagay na nangyayari sa buhay natin. No, sino dito excited ka sa mga bagong bagay sa buhay mo? Kaya pakisabi sa katabi, tapos na ang luma sa'yo. Maghanda ka sa bago. You can conquer. You can overcome. You will become victorious. No, ito yung bagay na dapat sa buhay natin because anything that you understand, you will get it. Matatapos na yung moment na hay naku moment. Hello? Dumating ba kayo sa buhay ninyo na paggising mo sa umaga, hay naku. Tapos sa tanghali, hay naku. Tapos sa gabi, hay naku. Puro hay naku moment kasi you don't understand. But if you understand, tapos na yung hay naku moment, pupunta ka na doon sa moment na, aha, moment. Because you understand. Hello? Pakisabi sa katabi, understanding is inevitable. Dapat talaga meron kang pangunawa doon sa sinasabi ng Panginoon para maranasan mo. Kagaya nito, gusto kong bigay sa inyo ang verse na ito, mga kasama at mga kapatid ko sa Panginoon, in Acts chapter 1, verse 8. But you will receive power. Sabi mo nga sa katabi mo, power. You will receive power. Sabay-sabay ulit tayo, power. Tingnan mo yung katabi mo, powerful na ba yung life niya? Oh. So ulitin-uli natin ang mga kasama. You need to understand these things in order for you to experience it. Huwag maging parable sa atin itong verse na ito. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you or comes on you. So you will have the Holy Spirit, you will have the power if the Holy Spirit is on you. Without Holy Spirit, there is no power. Hello? So if you want to be powerful, let the Holy Spirit comes on you. So you need to invite Him because He is a person. And He is gentle. When the Holy Spirit comes on you, your life will become powerful. Woohoo! Sino dito excited ang buhay mo magiging powerful? You will become authoritative. If you have power, you have authority. So hindi ka magiging intimidated.
Hindi ka magiging passive. Because you are with power ng Holy Spirit, you will become aggressive. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo ng power? Tandaan nyo, ang power natin hindi doon sa talino mo. Ang power natin hindi kayang ibigay ng mundo. Ang power natin, mga kasama, hindi dahil sa dami ng pera natin. Ang power natin, buhay na meron tayo galing kay Lord. Kaya, pag galing kay Lord, hindi mo kailangan makipagkompetensya. In the Lord, there is no competition. If you have the power that comes from the Holy Spirit, and I have the power that comes from the Holy Spirit, we are one. Hindi tayo magkaaway. Hindi tayo magkakompetensya. Ang buhay na mayroong kapangyarihan na galing sa Panginoon. No, sino dito excited ka ng buhay mo makapangyarihan? Sabihin mo sa katabi mo, you need to understand it. You need to believe it in order for you to experience it. Amen. Sino dito excited ka ma-experience mo ang mga bagay na to? When you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my... Sabihin mo sa katabi mo, yung pala ang simbolo yung pala ang dahilan ng kapangyarihan. Alam niyo po ba si Jesus, bago siya umakyat sa langit mula sa kanyang muling pagkabuhay, ito po yung sinabi niya sa kanyang mga alagad na iniwan. Tayo po ay produkto ng mga alagad ng kanilang katapatan sa Panginoon. Because the disciples of Jesus, they were faithful because of the word of the Lord Jesus Christ, and they rely too much in the Holy Spirit of God. That's why hanggang ngayon meron disciple ni Lord. Bakit? Kasi sumunod sila. Tayo ang bunga ng kanilang pagsunod. At yung pagsunod mo, yung hindi pa ipapanganak, inihahanda na ni Lord. So yun po yung bunga ng ginagawa natin. Yung kapangyarihan ay para maging saksi. Tandaan niyo po, maraming nagpa-sexy pero hindi naging saksi. Kaya tayo nandito sa church hindi para magpa-cute. At ang totoong church hindi dito sa loob, doon sa labas. We need to develop a disciple, a Christian who is boldly radical, living a life with power to witness what Jesus did in His life. Kaya napaka-importante ng testimony. Hello? Sino dito yung excited ka sa testimony mo? You know what? Your testimony is your love story with the Lord. Your testimony is your love story with the Lord. So yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo at ang pag-ibig mo sa Panginoon, ang bunga niyan, magandang testimony. So kaya, napakahalaga nito. Kaya pala bibigyan ka ng kapangyarihan para maging witness, para maging saksi, para dumaldal para sa Panginoon. So that is a powerful life. No, huwag niyong patulan ng issue. Huwag niyong patulan ng problema kasi bawat tao may issue, bawat tao may problema. We are here with a mission. Yes, may problema ako, may issue ako, pero isa-set aside ko yon. Lord, yung gusto mo, yun ang gagawin namin. Because my life has the Holy Spirit. Tandaan niyo po, hindi lahat ng Christian may Holy Spirit. It is possible that you are attending the church religiously, but the Holy Spirit is not active in your life. Hello? May nagiget? Pakikalabit ang katabi, sabihin mo, makapangyarihan ng Espiritu Santo. Huwag mo nang kontrahin. Sino dito yung susuko ka na? Sabi mo sa katabi mo, susuko na talaga ako ngayon.
Kasi marami po talaga mga Kristiyano, hindi sumusunod sa anong gusto ng Panginoon. Pero ngayon, tapos na to. Sino dito excited ka sa powerful life na binibigay sa iyo ng Panginoon para ikaw ay mabuhay para sa Kanya? So tandaan niyo po, hindi lang salvation ang binigay sa inyo ng Panginoon. Binigyan din kayo ng Panginoon ng Holy Spirit. And that Holy Spirit is power. Pakisabi, power! Are you excited for a powerful life? Power to get wealth. Power to influence others. Power to get healed. Power to solve problems. So kaya kahit na anong sitwasyon ng buhay mo, may power ka. Sino excited? May power ka. Kaya lang, importante yung Holy Spirit ni Lord. Ang power po, hindi yung pakiramdam. Ang power to overcome. May problema ka, may kapangyarihan ng Diyos para mapagtagumpayan mo yan. Hindi mo iniiyakan ng problema. Tandaan niyo po, wala pong nag-solve ng problema na umiyak. Pag iyakin ka, hindi mo masosolve ang problema. Tandaan niyo po, kahit bumaha ng luha, hindi masosolve ang problem. Kasi ang ginagamit sa pag-solve ng problem, hindi mata, utak. Hello? Sino dito yung ang utak mo gagamitin mo para pang-solve? Hindi para mag-focus sa problem. Focus sa solution. May power si Lord sa life mo. Sabihin mo sa katabi mo, may power si Lord. Tandaan mo kung ano ang problema mo, yan din ang solusyon mo. Yan ang solusyon mo kung ano yung problema mo. Tandaan mo, ang problema mo, ikaw ang solusyon. Hindi ibang tao, ikaw. Kung may problema ka sa pera, hindi problema na ibang tao yun, ikaw talaga yan. May problema ka sa pananampalataya, hindi walang problema ibang tao yun, ikaw talaga yan. Hindi na ako mag-church kasi nandun si brother. Imagine mo, tandaan niyo po, we are composition of a church, of a person. The church is all about the called out ones. Tinawag na iba't ibang ugali. Sabihin mo sa katabi mo, iba't ibang ugali. Yan ang disenyo talaga ni Lord sa church. Kaya, dapat talaga ang church, iba-iba talaga yan. Hindi porke magkakaiba, mag-aaway-away. So we need the power of God to understand. Sabihin mo sa katabi mo, maiintindihan mo yung kasama mo. Kaya kung ang church, maliliit lahat, di Bansot Christian Church yon. Kung merong maltangkad, hindi na pwedeng tawaging Bansot Christian Church. So halimbawa, mga sexy lahat, hindi pwedeng tawag, hindi pwedeng, walang ganun church. Tandaan niyo po pati ito. Kapag ang pamilya mo, kamukha mo lahat, naku, maniwala kayo. Kaugali mo lahat, hindi totoong maganda yun, lalong gugulo yan. Kaya, ang church, iba-iba. Pakisabi sa katabi, iba-iba. Sabihin mo, mahal kita. Maging sino ka man. Now, sino dito yung excited ka sa power ni Lord sa life mo? Kasi ang pinagkakaisahan natin, hindi problema. Ang pinagkakaisahan natin yung pinagagawa ni Lord. If the Holy Spirit is upon us, we have His power. And the Holy Spirit is when the Holy Spirit is upon us, we are children of God. Romans chapter 8 verse 14. Sabi niya, for all who are led by the Spirit of God are children of God. Kaya mga kasama, huwag kayong magkakamali. Pag tinanong ka, anak ka ba ni Lord? Oo. Bakit? Nararamdaman ko. Anak ako ni Lord. Ramdam na ramdam ko. Tandaan niyo po, hindi sapat ang pakiramdam, mapandaya yan. Kaya pag tinanong ka, bakit anak ka ni Lord? Huwag mong sagot na, ramdam ko, anak ako ni Lord. Tandaan niyo po, ang pakiramdam mapandaya. Halimbawa, tinanong ka uli, anak ka ba talaga ni Lord? Oo, bakit? Yan ang alam ko. Yan ang sinasabi sa Bible. Alam ko yan. Tandaan niyo po, mga kasama, yung alam pwede na babago yan. Pero itong sinabi ng Lord na ito, hindi mo pwedeng pagsubalian yan, hindi mo pwedeng kontrahin yan.
We need to respect the Word of God. Those children of God are led by the Holy Spirit of God. Yung mga sumusunod lang, pinangungunahan ng Espiritu Santo, sumusunod sa Espiritu Santo, yun lang ang anak ni Lord. Tinan mo yung katabi mo, baka kung sino sinusunod niyan. Pakikalabit mo, sabihin mo, oops. Yung anak ni Lord, hindi basta-basta sumusunod sa pogi. Yung anak ni Lord, hindi basta-basta sumusunod sa maganda. Yung anak ni Lord, hindi basta-basta sumusunod sa pangakong posisyon. Yung anak ni Lord, hindi basta-basta sumusunod sa pangako ng mundo. Kasi ang mga anak ni Lord, sumusunod talaga kay Lord. No, tandaan niyo po, hindi po anak ng Diyos ang pinangungunahan ang Espiritu Santo. Anak ng Diyos yung pinangungunahan ng Espiritu Santo at anak ng Diyos yung sumusunod. Hello? Pakisabi sa katabi, yung sumusunod, yun lang ang anak. No, tandaan yung mabuti, no? Itong verse na ito, napakahalaga sa bawat isa sa atin if you want to live a powerful life. 1 Corinthians chapter 6, verse 17, NLT version. But the person who is joined to the Lord is one spirit with Him. Hello? One spirit with Him. Yung naki-join, yung sumama, yung nakiisa. Sabihin mo sa katabi mo, yung sumama, yung nakiisa. Hindi yung humiwalay at nag-isa. Hindi po pwedeng ganon. Tandaan niyo po, hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin ng Diyos. Kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang gagawin natin. Sino po yung masayang-masaya, naiintindihan mo mga bagay na ito? But the person who is joined to the Lord, joined to the Lord is one spirit with Him. So, kaisa na tayo ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kaisa na ni Lord. Hindi ka na kumukontra kay Lord. Hello? Ano ba naman ang church na yan? Lagi na lang may training. Ano ba naman ang church na yan? Lagi na lang evangelism. Lagi na lang may discipleship. Lagi na lang, talagang ganun ang church. Kasi ang church nag-aayos ng buhay. Ang church kasi para sa makasalanan, hindi para sa banal. No, sino dito excited ka na ikaw ay kasama ng Panginoon, kaisa ng Panginoon sa gusto niyang gawin sa mundong ito? So this is all about the church. Kaya pakisabi sa katabi, buti na lang nandito ka ngayon. So sino dito yung masayang-masaya ka na ikaw ay present ngayong umagang ito? No, kaya sa mga nakipagkaisa kay Kristo, merong gagawin ang Panginoon sa buhay mo na dapat nararanasan mo. No, it is not just enough for you to read it. It is not enough for you to know it. The most important thing is you need to understand it in order for you to experience it. So kaya mahalaga talaga ang mga bagay na ito, mga kasama, bilang isang Kristiyano. Gusto mo maging buhay na makapangyarihan? Yung buhay na may lakas, yung buhay na may puwersa. That is your life. Yung antok, kaya mo labanan. Yung pagod, kaya mo labanan. Why? You have a powerful life. Tandaan natin, our life here on earth has a mission. Kaya dapat talaga nakapokus tayo dito para maintindihan natin kung ano yung mararanasan mo dapat. Ang key text natin, I just want to share this to you in Romans chapter 8, verse 26 and 27. The word says, in the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Walang lumalabas na salita, pero humihikbi. It is the Holy Spirit. Verse 27, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with
the will of God. So the powerful life is allowing the Holy Spirit to actively work in our life. Sabihin mo sa katabi mo, hayaan mong gumawa ang Espiritu Santo sa buhay mo palagi. No, hindi pa minsan-minsan, hindi once a week. No, kaya maraming mga tao, konting problema lang, sumusuko na agad. Maraming mga tao, konting problema lang, umaayaw na agad. So kaya dapat maintindihan nating mabuti kung ano yung work ng Holy Spirit sa buhay natin. So dapat unawang-unawa natin ito para makuha natin ito. Number one thing that we need to understand, the work of the Spirit in our life is the Holy Spirit helps us in our weaknesses. Sino dito may kahinaan? Taas ang kamay. Kahinaan, taas ang kamay. Uy, kailangan natin ng Holy Spirit because we have weaknesses. May kahinaan. Merong isang lalaki, nagkwento siya sa kanyang leader, sabi niya, "Leader, ganito ang kahinaan ko. Ako ay lalaki pero nagkakagusto ako sa babae." Sabi ng leader, okay lang naman yun, babae naman. Tsaka lalaki ka naman, ayos lang yun. Sabi ng leader, sabi niya sa kanyang sabi nung isa, ang problema, yung kahinaang yun, doon sa babaeng yun, may asawa na siya eh. Yun ang kahinaan ko. Mas nagugustuhan ko yung may asawa kaysa sa dalaga. Kahinaan ko yan. Sabi nung lalaki na kanyang kasama, na kanyang kaibigan, sabi niya, alam mo, ang kahinaan ko, hindi ko kayang pigilin ang aking bibig na magkwento sa iba. Bawat tao may kahinaan. Ang Holy Spirit lang ang kalakasan. The Holy Spirit power. So the Holy Spirit helps us in our weaknesses. Kaya dapat wag kang magtatago sa Holy Spirit. Imagine mo, inamin mo na sa lahat ng tao, sa Holy Spirit na lang hindi. Kung may kahinaan ka, sa Kanya mo sabihin, sa Kanya mo talaga itodo. Yan ang Holy Spirit. Siya ang iyong best friend. Pakisabi sa katabi, yan ang best friend mo. Kasi yung kahinaan mo, palalakasin ni Lord. Ang kahinaan ko talaga si Cross. Grabe pagka, alam mo yun, hindi ko siya talaga makalimutan. Paano siya naka-profile sa cellphone? Grabe talaga kahinaan yan. Sabi mo sa katabi mo, ipag-pray mo na yan. Huwag mo yang pabayaang maging sumpa ng buhay mo. Tandaan niyo po, you are created with God. No? Tandaan niyo po, lahat ng tao may kahinaan, pero ang Diyos ang ating kalakasan. Romans 8, verse 6. So letting your sinful nature control your minds leads to death. But letting the Spirit control your minds, leads to life and peace. So mga kasama, kaya talagang kailangan natin ng Holy Spirit for us to be saved, for us to be preserved. So kailangan natin ito, mga kasama. No? Bantayan natin ang ating mga sarili. Sabi mo sa katabi mo, papabantay ako sa Holy Spirit ni Lord. No, wag naman din kayo maging religious person. Ano yung religious person? Yung obvious na yung mali mo, tapos ganito mga dialogue mo, kami na lang ni Lord ang nagkakaintindihan. Obvious na nga eh. Nagiget niyo po ba, mga kasama? Halatang-halata na nalalamig ka. Halatang-halata na wala ka ng apoy. Halatang-halata na hindi ka na sumusunod, tapos kayo na lang ni Lord? Sino may nagiget?
So wag niyong gagawing spiritual language. Kasi alam ng mga taong nakapaligid sa atin, yung mga bagay na yun, tapos ganito ang mga dialogue natin. Napaka-judgmental nila. Hindi kami judgmental, obvious lang talaga. Yung weaknesses mo, hindi lang nahahalata, naaamoy na. At soon, kitang-kita na yan. Obvious na yan. Kaya pakisabi sa katabi, sabihin agad sa Holy Spirit. At kapag ang Holy Spirit nag-active sa life mo, yung weaknesses mo, it will turn into strength. Are you excited for that? So if your weakness, it will become strength. Your life will become powerful. So tandaan nyo mabuti, itong bagay na ito para sa ating ikabubuti. So tandaan nyo, yan yung sinabi niya. And the Holy Spirit helps us in our weaknesses. Second thing, the Holy Spirit intercedes in our behalf. So yung meron palang nagpe-pray sa atin kahit na hindi natin ito banggitin, ang Holy Spirit, pinagpe-pray tayo. So that's why we need to learn how to pray in the Spirit. Not just to pray in your mind, not just to pray in your emotion, but pray in the Spirit. Are you excited for that? So what is the prayer of the Holy Spirit? Doon sa verse 27, tingnan nyo, doon sa verse 27d, sabi yan, the intercede of the Holy Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. So that is the prayer of the Holy Spirit with accordance ng God's will. Sabihin mo sa katabi mo, God's will. Hindi tayo marunong manalangin ng ganun, pero ang Holy Spirit tuturuan tayo. And the Holy Spirit help us to intercede according to the mind of the Spirit. So yung mind natin at yung mind ng Spirit, if the Holy Spirit is actively working in us, madali na tating siya maintindihan. Hindi na tayo magtatanong, hindi na tayo mahihirapan because the Holy Spirit intercedes in our behalf. Third and last, the Holy Spirit searches our hearts. No, the Holy Spirit searches our hearts. Kaya nga, mapakahalaga na nagpapasiyasa tayo ng ating puso sa Panginoon. Bakit tayo nag-church? Hindi tayo nag-church para sa blessing. Nag-church tayo kasi mahal natin si Lord. No, mahal natin si Lord. Sino dito excited ka na yung pagmamahal mo kay Lord magmamanifest? So the Holy Spirit searches our hearts. Yung mga bagay na hindi kayang banggitin, yung mga hindi nasasabi, yung intention, yung motive natin, yun, mga tinitingnan niya ng Holy Spirit. So that's why we need this kind of guidance in our life. Kaya maraming mga bagay na hindi natin matanggap kasi hindi pinipermit ng Holy Spirit. I just want to cite an example in James chapter 4, verse 3. Sabi ng James chapter 4, verse 3, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives that you may spend what you get on your pleasure. So mag-ingat kayo sa mga bagay na hinihingi nyo. Pag hindi yan binibigay, pinacheck ni Lord ang motive. Hindi ang Diyos maramot. Our God is a generous God. Our God is abundant God. He is the God of abundance. So that's why when we pray, you need to pray with a searched heart. Holy Spirit, change my heart. Holy Spirit, let my heart align with you. Let my mind align with you. And Holy Spirit, the things that I cannot tell, Lord, ikaw na ang magsabi. The Holy Spirit is praying with groaning. So siya po yung humihikbi siya na walang lumalabas na salita. Wordless utterance yun na binabanggit sa atin ng verse kanina. So kaya napakahalaga ng Holy Spirit if you want a powerful life. So tandaan nating mabuti, Romans chapter 8 verse 7 says,
The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. So kaya mga kasama, hindi pwedeng madaya ang Holy Spirit. Hindi porke nag-church tayo, nagbasa tayo ng Bible, okay na tayo. Ang tinitingnan ni Lord, yung mind natin, kung nakakonect sa mind ni Lord, because the mind governed by the flesh is hostile to God. Yung mga bagay na ang iniisip natin pang sarili, ang iniisip natin para sa mundong ito, tandaan natin, hindi mo talaga magagawa ang sumunod sa Diyos. Kaya, ang pagiging Kristiyano, mga kasama, ito ay seryosong relasyon. Hindi biruan. Pero maraming benefits. Are you excited for this? Sabihin mo sa katabi mo, marami kang pwedeng matanggap. Basta tama ka lang sa Panginoon. Now, sino dito excited ka na starting today, magsisimula ka ng tama sa Diyos? Now, tandaan niyo pong mabuti ang mga bagay na ito kasi kailangan natin ng Santong Espiritu sa paglalakbay natin sa mundong ito. Tandaan niyo mabuti na tayo, sa pagsunod natin sa Panginoon, merong tayong gabay. Ibig sabihin ng gabay, meron siyang umuuna siya sa atin, sinusundan natin siya. So, the Holy Spirit gives us power. And today, I want your life to become a powerful life. Sa buhay mo, sa pamilya mo, ang gusto ng Panginoon, ang buhay mo talaga makapangyarihan. No, God will give you power. God will give you ability. No, tandaan niyo pong mabuti, hindi ikaw mahirap. Hindi ka kawawa, ikaw ay pinagpala. At hindi ikaw kawawa, ikaw ay kahanga-hanga. Kaya lang matutunan mong i-align ang iyong sarili doon sa sinasabi ng Panginoon, doon sa kanyang salita, doon sa kanyang Santong Espiritu. Kaya ngayong umagang ito, bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na anumang mga bagay na iyong nararanasan, na pangit, tapos na yun ngayon. Kasi yung understanding mo ngayon, nabuksan. And then yung iyong experience ngayon, mararanasan mo na yung miracle ni Lord sa life mo. So kaya, God has given us the chance, the opportunity to have a powerful life. Life is too short here on earth. We cannot afford to live an ordinary life. God wants us to live a supernatural life. And a supernatural life, that is life. The life with power. The life with significance. The life with distinction. Yun yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kaya, hindi ho siya relihiyon. Ito po ay relasyon. Kapag nakipagrelasyon ka sa Panginoon, ang buhay mo merong misyon. At kapag may misyon ang buhay mo, ipoprovide ni Lord lahat ng kailangan mo. In the book of Matthew chapter 6, verse 33, the word of God says, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Ano ang mga bagay na ibibigay sa atin? Anything that you need in the world. Anything that you need to live an abundant life. Because your design is to live an abundant life. Yan po yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya lang, you need to seek Him first. His kingdom, His righteousness, and all things shall be added unto you. So kaya kung ano man ang kailangan mo ngayon sa buhay, tandaan niyo po, mahalin niyo lang ang Panginoon. Sundin niyo lang ang Panginoon. Magpasubmit lang tayo sa Panginoon. May matinding gagawin ng Diyos sa atin. So ang tawag dyan, spirituality. No, ang tawag dyan, spirituality. You are highly sensitive to God. Ayaw mo siyang masaktan. Hindi ka gumagawa ng mali kasi natatakot ka sa impyerno. Natatakot akong gumawa ng mali kasi ayaw kong masaktan ang Diyos na nagmahal sa akin. Kasi marami mga tao, yung religious mindset, gumagawa ng mali pag walang nakakakita. Tandaan niyo po, you cannot mock God. Hindi mo pwedeng pagtawanan ang Diyos na pag hindi nahuli, ang mali ay tama. Hindi ganon. God is a righteous God.
God is a just God. Ang mali ay mali at ang tama ay tama sa Panginoon. Kaya kung gusto mo ng buhay na kahanga-hanga, mabuhay ka nakasama ang Diyos. Yun yung buhay na merong milagro. Yun ang buhay na merong pagpapala. Yun ang buhay na kasiya-siya at talagang ganap. At ito yung sinabi doon sa John chapter 10, verse 10. For the thieves comes only to steal, kill, and destroy. But Jesus came here on earth to give you life and have it to the full. No, sa NLT version, ano sabi dyan sa NLT version? Tingnan natin, meron tayo dyan, NLT version. Sabi niyan, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Woohoo! Sino masayang masaya? Yan ang portion mo. Kaya nagpunta rito si Jesus para ang buhay mo satisfied. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. You are satisfied and our satisfaction is only Him. So that's life. Yan po yung buhay na meron tayo. Ang buhay mo hindi ibibigay ng mundo. Ang buhay mo hindi ibibigay ng trabaho. Ang buhay mo hindi yan ibibigay ng tao. Tandaan niyo po, si Lord lang. Si Lord lang talaga. God only, God always. Pwede bang tumayo tayo mga kapatid? And as we come to Him in His presence, Lord, kilala mo ako, wala akong maililihim sa'yo. Ito na yung pagkakataon na i-all out na natin talaga kay Lord. Lahat ng bagay na impurities sa life natin, sa mind natin, sa thoughts natin, sa habits natin, i-all out mo na talaga kay Lord. Itodo mo na talaga sa Kanya. At hayaan mo si Lord ang maging solid foundation ng lahat ng bagay. In God, i-all out mo. And I tell you, i-all in ni Lord sa life mo. Are you excited for all in? Lahat ng kailangan mo, naando na. All in. It is not just 3 in 1. It is all about in Him, He was, He is, and He will be God in our life. Because He owns everything. He owns everything. That's why, kaya tayo nabubuhay sa mundong ito, dahil sa Kanya. No, ang buhay natin para sa Kanya, mamamatay din tayo para sa Kanya. Kaya, sa sino man dito ngayon na gusto mo na ang buhay mo, starting today, magkaroon ng influence, magkaroon ng power, magkaroon ng authority. Balik ka lang kay Lord. Balik ka lang kay Lord. Mawawala ang iyong shame, mawawala ang iyong fear, mawawala yung iyong intimidation. You will become confident. You will become confident if God is with you. If the Holy Spirit is actively working in you, if the Holy Spirit is guiding you, you will never go wrong. You will never go wrong. Kaya kung sino man dito yung mga nagkamali ng desisyon ng mga nakaraan, tapos na po yun. Ngayong araw na ito, you will understand. Ngayong araw na ito, you will experience what the Lord has done for you. Hindi ka exempted. If you are willing, if you are eager, you want to receive, you want to experience the power of God in your life starting today, just raise up your hands. Just be honest today. Baby, with your spirit strong in me, my flesh may fail. My God, you I may be weak, with your spirit strong in me, my flesh may fail. Declare it. My God, you never will. May fail, but my God, you never will. In me vain to trust what you say, that you're good
and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, I may be weak, I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Yes, I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Give me faith, Lord. Just what you Say Give me faith, Lord. that you're good and your love is great. Forgive us, Lord. Forgive us. I'm broken inside. I give you my life. Oh, give me faith. Just raise up your hands towards heaven. And from the bottom of your heart, just say a word of prayer to God today. Maraming mga bagay tayo nagawang mali, hindi tama. At may mga bagay na pinagagawa ang Diyos sa atin na nagawa natin. And sometimes yan ang hold ng kaaway sa buhay mo. Today, surrender it to God. Isuko natin sa Panginoon ngayon. Holy Spirit, remove anything in our life that is against your will. Holy Spirit, we give you permission, O God, to realign our thoughts, to realign our mindset according to the things of the Spirit. Lord, kung ano po yung gusto mo, yun ang gagawin namin. At Lord, yung mga bagay na mali naming nagawa nung nakaraan, inihihingi po namin ito ng tawad. I-purify mo po kami. I-cleanse mo po kami, O Diyos. From inside and out, Lord. Lord, tanggalin mo rin po yung guilty feelings namin. Turuan mo rin po kami magpatawad. At simula ngayong oras na ito, Panginoon, ang buhay namin, mabubuhay kami na may kapangyarihan. Mabubuhay kami na merong pagtatagumpay. Lord, sa pangalan po ni Jesus, ang aking mga kapatid na nandito ngayon, Lord, lumalapit sa iyo. Nagtatalaga ng kanilang buhay. Buhay na iyong disenyo sa bawat isa. Na simula ngayong oras na ito, Lord, mabubuhay kami ng may kapangyarihan. Lord, mabubuhay kami na merong authority, na merong dignity, O God. Lord, salamat po ng marami sapagkat kami po ay pinatawad mo sa pamamagitan ng iyong biyaya. Kaya kung ano yung plano mo sa buhay namin, mangyayari po ito. Amen. Lord, bawat hahawakan ng aming kamay, pagpapalain mo. Amen. At bawat hihingin namin simula ngayong araw na ito, Lord, ibibigay mo. Kasi Lord, ang puso namin, Lord, naka-align sa puso mo. Lahat ng hihingi namin, hindi para sa sariling kagustuhan namin, Lord, kundi sa kagustuhan mo. God, thank you for your word this morning, O God. Thank you for this day, Lord, na tinouch mo ang bawat isa sa amin. And from now on, Lord, our obedience to you will never be the same again. Our love for you will never be the same again. Our service to you will never be the same again. Our love for people will never be the same again. Father, help us, Lord, to do your will. Holy Spirit, guide us. Holy Spirit, empower us. And Lord, I pray sa lahat ng mga naandito ngayon, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang sitwasyon sa buhay,
Lord, kung sino man ang may karamdaman, Lord, sa pangalan ni Jesus, we ask for healing in the name of Jesus. We are applying the blood of Jesus, Lord, sa buhay ng aking mga kapatid. And we receive our portion. Our portion is divine health. Our portion is divine healing. Our portion is productivity and fruitfulness. In the name of Jesus, we receive that today, God. We receive that today. Lord, in the name of Jesus, sa mga nawawalan ng pag-asa, hindi na nangangarap, Lord, I pray in the name of Jesus, give us dreams, give us vision. In the name of Jesus, Lord, there is more. There is more in our life. There is more in the future, oh God. Lord, our future is you. Kaya Lord, I pray sa lahat ng mga naandito ngayon, pagalingin mo may karamdaman. At kung sino man may problemang pinansyal, Lord, kilala mo po sila, Panginoon. Habang nakataas ang iyong kamay, just sabihin mo sa Panginoon kung ano yung iyong kailangan materially. Because our God is a God of abundance. Makakabayad ka ng iyong utang, makakalaya ka sa utang at kailanman hindi ka na mangungutang. Ma-experience mo ang financial breakthrough sa buhay mo. Just receive in your spirit because our God is a God of abundance and God has a prepare place for you, a place of abundance, and meron siyang inihanda sa buhay mo na living a life to the fullest. Just receive that in your spirit today. God has given us the spirit para maging maayos ang mga wala sa ayos. I pray for reconciliation. I pray for restoration in the name of Jesus. Amen. Lord, pagpalain mo ang aking mga kapatid na ito. Salamat po. Ito po yung aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.